Ephesians, episode chapter 1, verse 3 to 4. Purihin ng Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual na nagmumula sa langit dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. Bago palikhain ang sanlibutan, ay pinili na niya tayo upang maging Kanya sa pamamagitan ng ating pakikipag-isa kay Kristo. At upang tayo'y maging banal at walang kapintasan sa harap niya dahil sa pag-ibig ng Diyos. Mga kapatid, ang banal na kasulatan. Salamat sa Diyos. Patuloy natin purihin, palakpakan natin ang ating Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Maaari na po tayo magsuko, mga kapatid. Ayan. Tayo po'y binabahan ng pagpapala. Amen. Gusto niyo ba ng pagpapala? Makinig tayo ng salita ng Diyos. Ganun pa, mga kapatid ko, kay Kristo, ang ating pagninilay ay ating binasa sa sulat ni San Pablo sa mga taga-episode. At napakaganda, kapatid, yung mga bagay na binitawan ng mga salita ng ating ng Apostol Pablo sa mga taga-Ephesians. At dito sinasabi niya, kapatid ko, kay Kristo sa verse 3, sabi niya, purihin ng Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapala. Diba? Yung salita roon na binitawan ni St. Paul, lahat ng pagpapalang pang-espiritual na nagmumula sa langit. So, ibig sabihin, ang pagparito ng ating Panginoong Hesukristo ay walang ibang dala siya kundi ang pamumuhay na pang-espiritual. Ang mga bagay na kayamanan ay hindi yon ang dala ni Kristo. Ang mga bagay na magagandang naririto sa lupa ay hindi yung dala ni Kristo. Ang kanyang dala ay ang espiritual na nagmumula sa langit. Wala namang mga bagay na sa langit, kundi ang mga pamumuhay na nasa langit. At ito yung sinasabi ni St. Paul na maranasan natin ang mga pagpapalang pang-espiritual. Ngayon, kaya sinasabi ni St. Paul isa-isip ninyo mga bagay na panglangit, hindi ang mga bagay na panglupa. Kasi ang mga bagay na panglupa na laging nagbibigay ng pananakit ng ating damdamin, pananakit ng ating pamumuhay, dahil sa ating sobrang pagpapahalaga sa mga bagay ito. Kung meron man tayong mas pahalagahan, kundi ang mga bagay na nagmumula sa langit. At walang iba kundi ang salita ng Diyos ang pinagmumulan ng ating nabuhay na walang hanggan. Kaya, batay sa banal na kasulatan, bago pa man tayo isilang, bago pa man dikain ng Diyos ang sanlibutan ito, mayroon ng plano ang Diyos para sa atin. Di ba? Bago pa man bumaba ang ating Panginoon Kristo, meron na siyang plano sa atin. Kaya, sa pamamagitan ni Kristo, ay maaari nating tagnayin ang pagpapalang espiritual upang makapamuhay tayo na kaaya-aya sa paningin ng ating Panginoon na walang kapintasan. Tingnan nyo, ang pinapahalagan ng Diyos, yung maging kaaya-aya tayo sa Kanya. Diba? Tingnan mo naman, anong ginagawa natin para maging kaaya-aya tayo sa iba? Siyempre, tayo ay magme-makeup para maging kaaya-aya tayo. Para maging maganda tayo. Nagdadagdag tayo ng kilay kasi nauubos na yung kilay natin. Para maging kaaya-aya tayo. Hindi ba? At naglalagay tayo ng pampapula sa pisngi natin kasi namumutla na tayo sa problema. Hindi ba? Para maging kaaya-aya tayo. Remedyo tayo. Ang tawag ng remedyo. Diba? Para maging kaaya-aya tayo, kapatid.
Marami tayong ginagawa. Dahil mga kababaihan, kapatid, no? Ay marami silang kayo husay nila, kapatid, talagang mamulbos sa kanilang mukha. Hindi ba? Kapag sila namulbosan ng mukha, ay talagang maiingay mukha sa kanyang mga ngiti, lalo na kapag ang labi ay namumula. Hindi ba? Ay talaga naman kapatid ko kay Kristo ay talagang yun ang tinatawag na nagiging kaaya-aya. Walang masama dyan. Pero ang nais ng ating Panginoon, hindi yung outward appearance ang ating pinapahalagahan lang, kundi pati yung mas pahalaga natin, yung inner life natin, kapatid. Di ba? Yung pamumuhay, pagkalooban. Sapagat yun ang gusto pang ng Panginoon na malinis ang ating pagkatao. Malilinis ang ating pagkatao at magiging kaaya-ay tayo sa paling ng Panginoon kung si Kristo ang siyang nakaluklok sa ating buhay. Amen. Ang buhay natin ay inihanda na ng Diyos sa isang magandang kapalaran. Sapagkat ang Panginoon ang siya nagiging obra maestra ng ating pamumuhay. Gusto niya pagandahin ang ating pamumuhay. Basahin po natin, kapatid, muli yung binasa natin kanina, no? Yung binasa natin kanina sa Ephesians chapter 1 verse 4. Sabi nga sa Ephesians chapter 1 verse 4 ay ganito: bago palikhain ng sanlibutan, ay pinili na niya tayo upang maging kanya sa pamamagitan ng ating pagkikipag-isa kay Kristo. Pagkinaya natin, kapatid, sabi niya, bago palikhain ang sanlibutan, pinili na niya tayo. Ang tanong, sino ba nauna? Tao ang sanlibutan? Sabi, bago likhain ng sanlibutan, pinili na niya tayo. Hindi pa nag-i-insist ang sanlibutan. Nasaan tayo? Pinili na tayo. Ha? Paano tayo pinili kung hindi pa nag-i-insist? Di ba? Doon pala magugulat ka na paano nangyari kaya bago sinasabi ni Paul, bago palikhain ang sanlibutan, pinili na niya tayo. Nandun ka na ba noon? Hindi ba? So wala pa. Doon pala maamis na tayo. Wala pa ang mundong ito, nandito na tayo sa isip ni Yahweh na siya. Nasa isip na tayo ng Panginoon. Wala pa ang mundong ito. Ibig sabihin, hindi ka pa nililikha, pati mga magulang mo, nandito ka na. Ano ibig sabihin yan? Pinaghahandaan ka na ng Panginoon. Ganon tayo kahalaga sa Diyos. Kaya nga siya kumakatawan ngayon at siya naging isang arkitekto ng ating pagkatao. Hindi lamang sa pamamagitan ng paglikha sa atin, at hindi lamang sa pamamagitan ng kagandahan ng ating mga itsura ng pagiging arkitekto ng Diyos sa atin, kundi yung pamumuhay natin. Inihahanda na ng Panginoon ang ating pamumuhay. Hindi pa kahit isinisila, kapatid, sabi ng Panginoon, magkakaroon ng El Shaddai sa Macau sa pamamagitan ng mga tao itong aking nilikhain. Inihanda na pala ito ng Diyos. Inihanda pala ito ng Diyos. Tayo ginamit ng Diyos para magkaroon ng El Shaddai sa bansang ito. Hindi ba? Kita mo doon pala, kapatid, hindi natin sukat akalain mabubuo tayo rito. Hindi natin sukat akalain magiging manggagawa ka rito. Hindi mo sukat akalain dito makikilala si El Shaddai. Hindi mo sukat akalain dito mo mararanasan ang kapangyarihan ni El Shaddai. Amen. Sapagkat nakatakda na talaga yan sa buhay natin. Amen? Ang tanong, kapatid ko kay Kristo, gusto niyo ba na maging maganda ang ating buhay? Amen. Ngayon, ito, kapatid ko sa Panginoon, ang isang nais ng Diyos. Ang Panginoon ay inihanda niya ang magandang pamuhay natin. Pero tayo naman, ang inihanda natin habang naririto tayo sa bansang ito, magagandang bahay.
Di ba? Wala namang kasama din doon. Mag-a-abroad tayo kasi ang gusto natin magkaroon ng magandang bahay. Ikaw pa naman, magkakaroon ka ba ng magandang bahay na hindi mo pag-iisipan? Siyempre, mamimili ka ng magandang disenyo. Di ba? At yung magandang disenyong yan ay magugustuhan mo kasi gusto mo maging at home at makita mo yung saya at sarap ng iyong pagpapagal at pagpapagod sa pamamagitan ng pagtatayo mo ng bahay. Kapag nagkaroon ka na ng third floor, ang sarap ng pakiramdam. Lalo na kapatid, yung mga pagod ko rito, parang bawing-bawi. Yan ang aking pinagpawisan. Yan ang aking pinagpaturan. Merong magandang pinatutunguhan. Siyempre, kapatid, hahanap ka ng magaling na arkitekto. Kung tayo ay nasisiyahan sa ganong klaseng bagay, mas masiyahan tayo sa ginagawa ng Panginoon. Dahil kasi kapatid ko kay Kristo, kung nag-iisip tayo ng magandang future, mas magandang future ang inihanda ng ating Panginoon. Ang Diyos ang siyang magiging arkitekto ng ating buhay. Sinong karpintero? Di ba? Tayo ang gaganap sa plano ng ating Panginoon. Tayo ang gagamitin sa plano ng ating Panginoon. Kung gusto natin marating ang magandang pamumuhay ng pangako ni Yahweh El Shaddai, matuto tayong sumunod kay Yahweh El Shaddai. Amen. Ang ating pag-aaralan ngayon ay tatawagin natin, God is the architect of our destiny. Ang Panginoon ang arkitekto ng ating destinasyon ng buhay, kapatid ko kay Kristo. Ngayon, ang Diyos ay may ganap na kaalaman tungkol sa ating buhay bago pa man tayo isinilang. Hindi tayo isang sorpresa sa Diyos, sapagkat wala pa tayo rito. Alam na niya na nandito ka. At dapat talaga ay nandito ka. Kapag wala ka dito, sayang ang kagandahan na inihanda ng Panginoon. Huwag kang masilaw, kapatid, sa mga barkadang walang pagsunod sa Diyos. Huwag kang maimpluwensyahan sa mga paligid na hindi kumikilala sa Diyos. Kasi walang direksyon yun. At hindi maganda ang kanilang patutunguhan. Ngayon, kung naririnig mo, kung tatapusin mo, ang gawain na ito, paglabas mo, kapatid, ng lugar na ito, sa pintuan yan, makikita mo na ngayon sa iyong balintakaw ang magiging mabuting kalagayan ng iyong buhay. Ngayon ba? At makikita mo na yan, sapagat bago pa man tayo magkaroon ng anyo sa sinapupunan ng ating mga magulang, kilala niya na tayo ni Yahweh Shaddai. Ito ay nagpapakita ng kanyang pagiging isang omniscience o ganap na kaalaman sa lahat ng bagay, sa mga nakaraan, sa kasalukuyan, o sa future natin, o sa inaharap natin. Walang bagay na nakatago na hindi niya alam. Lahat ay alam ng Diyos. Pati sikreto ng katabi mo, alam ng Diyos yan. At hindi lang yung katabi mo, pati nagsasalita, alam din ng Diyos yun. Hindi ba? Walang bagay na hindi alam ng Panginoon. Ang Diyos ay may personal na pagmamalasakit sa atin. Kita mo, kung walang pagmamalasakit ng Panginoon, hindi ka ganyan kaganda, kapatid.